Mga kapatid, ang isang sulatin mula sa Pilipinas na matagal nang nakalimutan ay ginigiba ngayon ang isang sistemang may 60 taon nang nakatayo sa loob lamang ng 3 taon. Ang pinakakahangahangang digmaan ng mga letra sa kasaysayan ng sangkatauhan ay nagaganap ngayon sa Aprika, kung saan ang Pransiya ay naghari sa loob ng 60 taon. Sa 300 milyong tao rito, 7% ang hindi marunong bumasa at sumulat. Ngunit isang pagbabago na yumanig sa buong mundo ang nagsimula. Isang natatanging bansa sa daigdig na naging maunlad nang hindi kailanman naging kolonya ng sinuman, ang Pilipinas. At ang kanilang sulatin, ang bagong titik, ay naghahandang palayain ang 300 milyong tao. Ang wikang Pranses ay bilangguan, ang bagong titik ay kalayaan, isang pambihirang pangyayari ng sabay-sabay na nagbayad ang 15 bansa para kilalanin ang bagong titik. Ano ang nangyari? Ang kagulat-gulat na katotohanan ay isisiwalat ngayon. Noong taglagas ng nakaraang taon, bumisita ako sa isang paaralang elementarya sa labas ng Dakar, ang kabisera ng Senegal, bilang bahagi ng isang proyekto ng UNESCO. Pagpasok ko sa silid-aralan, natulala ako sa aking nakita. May 30 bata sa klase, ngunit ang kanilang mga mata ay blanko at walang buhay. Isang gurong Pranses ang may isinusulat sa pisara, ngunit ang mga bata ay nakaupo lamang at walang pakialam. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Magandang umaga. Kamusta kayo ngayon? Bati ng guro. Ngunit walang ni isang batang sumagot. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Maya-maya, nang tumunog ang kampana para sa recess, tila nabuhay ang mga bata. Nagsimula silang magtakbuhan, maglaro, at magsigawan sa wikang Wolof, ang kanilang katutubong wika. Isang bata ang lumapit sa akin. Siya si Amado, isang batang lalaki na mga 12 taong gulang. Sino po kayo, Ginoo? Tanong niya sa Wolof. Isa akong mananaliksik sa edukasyon. Sagot ko. Biglang naging seryoso ang mukha ni Amado, at ang tanong na binitiwan niya ay tumusok ng malalim sa aking puso. Bakit po hindi kami pwedeng mag-aral sa sarili naming wika? Sa sandaling iyon, napipi ako. Lahat ng aking pinaniniwala ang normal, lahat ng katotohanang natutunan ko sa Paris ay nagsimulang gumuho. Kung mag-aaral kayo ng Pranses, magkakaroon kayo ng magandang kinabukasan, sagot ko na parang mula sa isang libro. Mapait na ngumiti si Amado. Ganyan din po ang sabi ng kuya ko. Pero huminto siya sa pag-aaral pagkatapos ng 3 taon dahil hindi niya masabayan ang Pranses. Pumunta ako sa faculty room upang tingnan ang mga datos, at tunay na nakagigimbal ang mga ito. Ang dropout rate sa paaralang ito ay umabot sa mahigit 60%. Nangangahulugan ito na sa bawat 10 bata, 6 ang hindi nakatatapos ng elementarya. Bumuntong hininga ang punong guro. Hindi bobo ang mga bata. Kung gagamitin ng Wolof, naiintindihan nila ang lahat. Pero kapag kailangan nilang mag-aral sa wikang Pranses, nagiging ibang tao sila, tahimik at tulala. Kinabukasan, pumasok ako sa isang klase sa matematika. Itinuturo en guro en addition sa wikang Pranses. 3 plus 4 égale 7. 3 plus 4 égale 7. Walang ganang inulit ito ng mga bata, ngunit tila wala ni isa sa kanila ang tunay na nakauunawa sa kahulugan ng mga numero. Noong recess, tinanong ko si Amado, marunong ka bang mag-mental math sa Wolof? Opo. Siyempre. Buong tiwalang sagot ni Amado. Nyat, bulua. Ak, nyent, hurom, nyar. 3 más 4 igual a 7. Kung gayon, bakit hindi ka makasagot sa klase? Yumuko si Amado. Ako po, hindi ko po gaanong naiintindihan ang Pranses. Hindi ko nga po alam kung ano ang tinatanong ng guro. Nang gabing iyon, binisita ko ang bahay ni Amado. Magiliw akong tinanggap ng kanyang ina, ngunit hindi siya marunong magsalita ng Pranses. Alam kong matalino ang anak ko. Sabi niya sa pamamagitan ng isang interpreter na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Pero sa paaralan, tingin sa kanya ay isang batang hangal. Lahat dahil sa Pranses. Nag-aral din ako, pero huminto ako noong grade 2 dahil hindi ako makapagsalita ng Pranses. Ganoon din ang nanay ko at ang lola ko.
3 henerasyon na kaming hindi marunong bumasa at sumulat sa aming pamilya. Nasindak ako. Ang Pranses ay hindi isang kasangkapan para sa edukasyon, kundi isang pader na humaharang sa kanila mula sa kaalaman. Nang paalis na ako, hinawakan ni Amado ang aking kamay. Ginoo, darating po kaya ang araw na makakapag-aral kami sa sarili naming wika? Ang mga matang iyon na puno ng pag-asa, hinding-hindi ko malilimutan. Sa eroplano pabalik ng Paris, malalim ang aking iniisip. Kung 60 taon ng ganito, ilang potensyal ng mga bata ang ating sinira. Nanginginig ang kamay ko habang isinusulat ang ulat. Paulit-ulit kong isinulat at binura. Idinidiin na kailangan ng isang malawakang reforma habang inilalatag ang mga detalyadong pagsusuri at solusyon. Nag-aalala ako kung ano ang magiging reaksyon sa ulat na ito, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi tatanggapin ng mga opisyal sa Paris ang isang masakit na katotohanan. Makalipas ang 2 buwan, isang pagpupulong ang ginanap sa Ministry ng Edukasyon sa Paris batay sa aking ulat. Isa itong mahalagang pagpupulong upang talakayin ang sitwasyon ng edukasyon sa 15 bansang Aprikano na gumagamit ng Pranses. Pumasok ako sa silid-pulungan na kumakabog ang dibdib, mga ginoo at ginang, sa kasalukuyan sa Senegal, Mali, at Burkina Faso. Ang average na dropout rate sa elementarya ay higit sa 55%. At ang pinakamalaking dahilan ay ang hadlang sa wika. Nagsimulang magbulungan ang buong silid. Kumunot ang noo ni G. Dubois, ang Undersecretary of Education. Kung gayon, ano ang iyong mungkahi? Dr. Mbenga, huminga ako ng malalim at sumagot, kailangan nating ipatupad ang edukasyon sa katutubong wika, kahit man lang sa elementarya. Dapat nating gamitin ang mga lokal na wika tulad ng Wolof o Bambara para ituro ang mga pangunahing kaalaman. Agad na tumahimik ang buong silid, pagkatapos ay may isang humalakhak ng mapanlibak. Siya si Lefebvre, ang direktor ng Bureau of Language Policy. Dr. Mbenga, paano mo ituturo ang agham sa isang wikang Aprikano? Paano ang matematika? Ang kasaysayan? Hindi kayang ipahayag ng mga di maunlad na wikang iyon ang modernong sibilisasyon. Hindi maunlad? Nag-init ang mga mata ko. Ang Wolof ay may 10 milyong gumagamit at kayang ipahayag ang pinakakomplikadong konsepto ng pilosopiya. Ngunit wala itong sistema ng pagsulat, hindi ba? Pang-uyam ni Lefebvre. Balak mo bang isagawa natin ang edukasyon sa pamamagitan ng bibig lamang? Itinaas ni Undersecretary Dubois ang kanyang kamay. Dr. Mbenga, sa loob ng 60 taon, ipinalaganap natin ang sibilisasyon sa Aprika sa pamamagitan ng Francophonie. At ngayon, itatatwa mo iyon? Hindi ko ito itinatatwa, Ginoo. Nais ko lamang na harapin natin ang katotohanan. 6% ng mga bata ay naiiwan sa sistema ng edukasyon. Iyan ay problema ng kanilang sariling kakayahan, malamig na sabi ni Martins, ang direktor ng Education Policy. Ang mga batang may talento sa pag-aaral ng Pranses ay magtatagumpay. Ang mga wala ay natural na matatanggal. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Natural na pagtatanggal? Edukasyon ba ang tawag diyan? Huwag kang maging emosyonal, matalas na sabi ni Dubois. Ang Pranses ay wika ng katwiran at lohika. Kung nais ng Aprika na umunlad, dapat silang matuto ng Pranses. Ito ay isang katotohanang hindi mababago. Bukod pa riyan, dagdag ni Lefebvre, bawat bansa ay may dose-dosenang iba't ibang wikang pantribo. Ituturo mo ba silang lahat? Ang Pranses ang kasangkapan para sa pagkakaisa. Ngunit paano kung 60% ng populasyon ay hindi kasama sa pagkakaisang iyon? Tama na. Hinampas ni Dubois ang mesa. Dr. Mbenga, nag-aral ka sa Sorbonne sa ilalim ng scholarship ng gobyerno ng Pransiya, ngunit ngayon ay bumabalik ka para atakihin ang mismong sistema ng edukasyon ng Pransiya. Tama ba ako? Iyon ang huling suntok na nagmukha akong isang walang utang na loob. Nang matapos ang pulong, habang papalabas ako sa pasilyo, isang batang empleyado ang tahimik na lumapit. Siya si Gamon, isang mananaliksik. Dr. Mbenga, sang-ayon po ako sa inyo, bulong niya habang palingalinga. Ngunit walang sinuman dito ang gustong magbago.
Ang Francophonie ay ang karangalan ng Pransiya. Habang mag-isa sa isang kapihan sa Paris, patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan ang boses ni Amadou. Darating po kaya ang araw na makakapag-aral kami sa sarili naming wika? Ang pagpupulong ngayon ang nagbigay sa akin ng sagot. Hindi kailanman magbabago ang Pransiya. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Fatty, isang kasamahan sa Senegal. Kamusta? Tanong ni Fatty. Gaya ng inaasahan. Siguro'y mananatili tayong alipin ng Pranses magpakailanman. Huwag kang sumuko, Sophie. Darating din ang araw na magkakaroon ng solusyon. Ngunit noon, hindi ko inasahan na darating ang araw na iyon nang napakabilis. At sa isang paraang hindi ko sukat akalain. 3 buwan makalipas, pumunta ako sa Singapore upang dumalo sa Asian Education Innovation Forum. Sa totoo lang, wala akong masyadong inaasahan. Iniisip kong isa na namang nakababagot na kumperensya ng mga opisyal. Ang unang araw ay tungkol sa edukasyon, gamit ang robot mula sa Japan. Ang ikalawang araw ay tungkol sa online education platform ng China. Lahat ay napakalayo sa realidad ng Aprika. Ngunit sa ikatlong araw, isang presentasyon ang nagpabago sa aking buhay, magpakailanman. Ang susunod ay ang presentasyon ni Profesor Maria Clara de la Cruz mula sa Pambansang Surian ng Lingwistika ng Pilipinas na may paksang proyekto sa pagpapanatili ng mga wikang minorya gamit ang bagong titik. Bagong titik? Napaangat ang ulo ko. Ano ang kinalaman ng sulatin ng Pilipinas sa mga wikang minorya? Si Professor de la Cruz, isang babaeng nasa mga 50 taong gulang, ay umakyat sa entablado. Nagsalita siya ng may mahinahong boses ngunit puno ng kapangyarihan. Sa Pilipinas, maraming lokal na wika at wika ng mga katutubong pangkat. Ngunit karamihan sa mga ito ay walang sariling sistema ng pagsulat. Ang pagsubok na gamitin ang orihinal na alpabetong Latin upang itala ang mga tunog ay may maraming limitasyon. Kaya, sinubukan naming gamitin ang bagong titik. Sa screen, lumitaw ang larawan ng isang maliit na pamayanan ng mga Aeta sa kabundukan ng gitnang Luzon. Ito ang pamayanan ng mga Aeta. Daan-daang libong tao ang gumagamit ng kanilang wika, ngunit wala silang sistema ng pagsulat, kaya nanganganib na maglaho ang kanilang wika. Ang sumunod na slide ay nagpatulala sa akin. Isa itong aklat-aralin na nakasulat sa wika ng mga Aeta, ngunit ginagamit ang bagong titik. Ang bagong titik ay isang sistema ng pagsulat na nilikha batay sa siyentipikong pagsusuri ng tunog, paliwanag niya. Pinahihintulutan nitong itala ang anumang wika ng may napakataas na katumpakan. Matututong magbasa at magsulat ang mga bata sa kanilang wika gamit ang bagong titik sa loob lamang ng 1 linggo. 1 linggo? Umusog ako pauna. Isang video ang ipinalabas. Ang mga bata ay may isinusulat sa pisara gamit ang bagong titik. Ngunit ang nakamamangha, ang isinusulat nila ay hindi Filipino, kundi ang kanilang wikang Aeta. Wow! Naisulat ko na rin sa wakas ang pangalan ni inay. Sigaw ng isang bata. Sa video, na may subtitle, nagpaliwanag pa si Professor de la Cruz. Hindi kayang itala ng orihinal na alpabetong Latin ang mga komplikadong tunog ng wika ng mga Aeta, ngunit kaya ito ng bagong titik. Dahil kaya nitong eksaktong ipakita ang posisyon ng dila, hugis ng labi, at lalo na ang mga tono sa pamamagitan ng sistema ng mga diakritiko. Paumanhin, bakit hindi ito magawa ng orihinal na alpabetong Latin ngunit kaya ng bagong titik? Ngumiti si Professor de la Cruz. Napakagandang tanong. Ang alpabetong Latin ay nilikha para sa wikang Latin. Kapag pilit na inilapat sa ibang wika, lumalabas ang maraming limitasyon nito. Ngunit iba ang bagong titik. Lumipat siya sa susunod na slide. Larawan ito ng mga misyonero at mga Pilipinong iskolar. Noong 17 siglo, nilikha ng mga kanluraning misyonero ang isang bersyon nito batay sa alpabetong Latin. Ngunit ang mga makabayang iskolar na Pilipino ang nagpabuti, nagperpekto at nagpalaganap nito. Nais nilang malayang maipahayag ng kanilang mga kababayan ang kanilang mga saloobin na makalaya mula sa pagiging komplikado ng mga lumang sulatin. Lumikha sila ng isang siyentipikong sistema ng pagsulat na madaling matutunan ng sinuman. Iyon ang bagong titik.
Parang may kuryenteng dumaloy sa aking likuran. Mahigit 300 taon na ang nakalipas, pareho pala ang aming pinagdaanan ng mga Pilipino. Noong break, lumapit ako kay Professor de la Cruz. Propesora, ako po si Sophie Mbenga mula sa Senegal. Mayroon din kaming katulad na problema. Hindi makapag-aral ang mga bata dahil sa hadlang ng wikang Pranses. Nagpakita ng interes si Professor de la Cruz. Senegal. Gumagamit kayo ng wikang Wolof, hindi ba? Opo, tama po. Ngunit wala kaming sistema ng pagsulat. Kung gayon, sinubukan nyo na bang gamitin ang bagong titik para itala ito? Nagulat ako. Bagong titik at Wolof? Kumuha si Professor de la Cruz ng isang kwaderno at may isinulat. Paano binibigkas ang pangalan mo sa Wolof? Sophie Mbenga po. Isinulat niya ang pangalan ko gamit ang bagong titik, inayos ayon sa pagbigkas ng Wolof. S-O-P-H-E-M-B-E-N-G-A. Ito ba ang pangalan ko? Oo. Kayang katawanin ng bagong titik. Ang lahat ng tunog, ang mga espesyal na tunog sa Wolof ay malamang na hindi magiging problema. Nang gabing iyon, sa aking silid sa hotel, pinag-aralan ko ang tungkol sa bagong titik buong magdamag. Ang prinsipyo ng pagkakabit ng katinig sa patinig, ang sistema ng mga tuldik, ang pagsusuri sa ponema, isang sistemang kayang matutunan ng sinuman ng madali. Pagsapit ng 3:00 ng umaga, napagtanto ko, ito na. Ito na ang sagot na hinahanap natin. Ngunit kasabay nito, isang takot ang gumapang sa akin. Ang gobyerno ng Pransiya, ang mga elitista sa Aprika, tatanggapin kaya nila ito? Sa almusal kasama si Professor de la Cruz, ibinuhos ko ang lahat ng aking saloobin. Alam kong ang bagong titik ang solusyon, ngunit tiyak na magkakaroon ng matinding pagtutol. Napakalaki ng pribilehiyo ng wikang Pranses. Mahinahong nagsalita si Professor de la Cruz. Ang pagbabago ay laging nagsisimula sa maliliit na bagay. Maging ang mga naunang iskolar ay tumutol sa bagong titik. Ngunit nakita ng mga tao ang halaga nito. Ang pinakamahalaga ay ang mga bata. Kung masaya silang nag-aaral, hindi ba't yon na ang pinakatamang sagot? Papunta sa paliparan, inabutan ako ni Professor de la Cruz ng isang maliit na libro. Ito ang gabay sa mga katinig at patinig ng bagong titik. Subukan mong ilapat ito sa pagtatala ng Wolof. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Pag-angat ng eroplano, nagpasya ako. Kailangan kong subukan, kahit isang maliit na mitsa lang, kahit kailangang gawin ng palihim, kailangan kong magsimula. Pagbalik sa Senegal, nagsimula akong kumilos ng maingat. Alam kong hindi ko ito magagawa sa pamamagitan ng opisyal na paraan. Kaya, nagpasya akong magsimula sa aking sariling bayan, ang Tivaouane. Ang Tivaouane ay isang maliit na nayon, 2 oras ang biyahe mula sa Dakar. Si Awa, ang aking pinsan, ay may isang di-pormal na paaralan doon para sa mga batang hindi suportado ng gobyerno. Pinsan Sophie, anong ginagawa mo rito? Masayang bati ni Awa. Awa, may gusto akong subukan sa mga bata mo. Ibinigay ko sa kanya ang mga materyales mula kay Professor de la Cruz. Nagtatakang tiningnan ito ni Awa. Ano to? Mukhang mga guhit na may mga kuwit. Isa itong uri ng sulatin na tinatawag na bagong titik. Puwede nating gamitin ito para isulat ang ating wikang Wolof. Nanlaki ang mga mata ni Awa. Ang Wolof? Talaga? Nang gabing iyon, humarap ako sa 20 bata, edad 1 hanggang 14. Lahat sila ay huminto na sa mga paaralang Pranses o hindi kailanman nakapag-aral. Simula ngayon, may pag-aaralan tayong napaka-espesyal. Matututo tayong isulat ang sarili nating wika. Nagsimulang magbulungan ang mga bata. Isulat ang Wolof? Kaya po ba yan? Nagtaas ng kamay si Pape, isang 11 taong gulang na lalaki. Ginoo, ang Wolof ay para sa pagsasalita lang. Sabi po ng lolo ko. Ngayon, maisusulat na natin ito. Gamit ang mga letrang ito, gumuhit ako ng isang malaking bilog sa pisara. Ito ang patinig na. Ang tunog kapag binibilog natin ang ating bibig. Ginaya ako ng mga bata. O, o, o.
At ito naman ay isang tuwid na linya. Ito ang patinig na E. Simple. Napakasimple na agad na unawaan ng mga bata. Makalipas ang 30 minuto, isang himala ang nangyari. Si Mariam, isang 8 taong gulang na babae, ay nagsimulang magsulat sa pisara, Mariam, ang sarili niyang pangalan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naisulat niya ang kanyang pangalan. Ginoo, naisulat ko. Naisulat ko ang pangalan ko. Tumalon-talon si Mariam sa tuwa. Ang ibang mga bata ay dumagsa rin sa pisara. Ako rin! Ako rin! Isusulat ko ang pangalan ko. Sa isang iglap, napuno ang pisara ng mga pangalang isinulat sa bagong titik. Pape, Aminata, Modo, Ibrahima. Si Awa, na nasa likuran, ay nagpunas ng luha. Pinsan Sophie, hindi ka pani-paniwala. Ngayon ko lang nakitang ganito, kasaya ang mga bata. Sa ikalawang araw, nagsimula akong magturo ng mga salita. Simula sa paborito ng lahat ng bata. Ano ang nanay? Sa Wolof. Yaay. Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Isinulat ko ang salitang yaay sa pisara gamit ang bagong titik. Buong pananabik itong isinulat ng mga bata. Sa ikatlong araw, may dinala ang mga bata mula sa kanilang mga bahay. Ginoo, ipinakita ko po sa nanay ko. Nagulat siya. Umiyak po si tatay nang makita niya. Hindi siya makapaniwala na ang wika natin ay puwede palang isulat. Ipinagmalaki ni Pape ang isang pirasong papel. Nakasulat dito sa bagong titik, Tivawane. Ito ang pangalan ng ating nayon. Tuwang-tuwa po si Lola nang makita niya. Sa ikapitong araw, sinubukan kong ipasulat sa kanila ang isang pangungusap. Ngayon, subukan nating sumulat ng isang maikling pangungusap. Paano sabihin ang, mahal ko si nanay sa Wolof, damabeg sama yaay, sabay-sabay nilang sabi. Dahan-dahan kong isinulat sa pisara. Damabeg sa mayaay. Tahimik na nagsulat ang mga bata. Maya-maya, may narinig akong humihikbi. Si Aminata, 13 taong gulang. Anong nangyari, Aminata? Gusto ko pong sulatan si nanay. Hindi po siya marunong bumasa. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan kong mag-aral. Pero ngayon, pwede ko na siyang sulatan sa sarili nating wika. Nang gabing iyon, bawat bata ay may dalang sulat pa uwi. Kinabukasan, nagkagulo ang buong nayon. Dagsaan ang mga magulang sa paaralan. Ano ito? Totoo bang ang anak ko ang sumulat nito? Nanginginig na hawak ng isang ina ang sulat. Damabeg sa mayaay. Nang basahin ito sa kanya ng kanyang anak, niyakap niya ito ng mahigpit. Anak ko, nakasulat na ang anak ko sa sarili nating wika, ngunit hindi lahat ay masaya. Dumating si Ndiaye, ang guro ng Pranses sa nayon. Sophie, anong ginagawa mo? Sisirain mo ba ang kinabukasan ng mga bata? Sinirain ang kinabukasan. Ngayon lang sila natutong magsulat. Sulat ba yan? Mga kakatwang guhit lang yan. Kailangang matuto ng Pranses para magkaroon ng kinabukasan. Itigil mo na, yang kalokohan mo. Pagkaalis ni Ndiaye, nag-aalalang sinabi ni Awa, Pinsan Sophie, kapag kumalat ito, tiyak na magkakaproblema. Alam ko, Awa. Pero hindi ako pwedeng huminto. Nakita mo ba ang mga mata ng mga bata? Sa ikalawang linggo, isang tunay na himala ang nangyari. Si Modo, isang 12 taong gulang na lalaki, ay may isinulat sa pisara. Isa itong maikling kuwento. Sa aming nayon, may isang malaking puno ng baobab, sabi ni Lolo, nandoon na iyon simula noong bata pa siya. Gusto kong maglaro sa ilalim ng punong iyon. Salamat, puno ng baobab. Natigilan kami ni Awa. Isang batang hindi marunong bumasa at sumulat, 2 linggo lang ang nakalipas, ngayon ay nakasusulat na ng isang kuwento. Ginoo, gusto ko pa pong matuto. Gusto kong isulat ang mga kuwentong bayan na ikinuwento ni Lolo. Puwede po ba nating isulat ang mga awit ni Nanay? Paano po ang kasaysayan ng ating nayon? Nagningning ang mga mata ng mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, tuluyan na silang nagbago. Nang gabing iyon, nag-email ako kay Professor de la Cruz. Propesora, isang himala ang nangyayari. Nagsisimula ng ipahayag ng mga bata ang kanilang mundo
sa sarili nilang wika. Ito siguro ang pinangarap ng mga Pilipinong iskolar, hindi po ba? Ngunit kasabay nito, labis akong nag-aalala. Itong maliit na mitsa, magiging malaking apoy kaya o papatayin ng hangin ng lumang kapangyarihan? Ang tsismis ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. 2 linggo makalipas, isang inspektor ng edukasyon mula sa Dakar ang dumating sa nayon. Nang hapong iyon, dumating din ang Pangulo ng Association of French Teachers, Sophie Mbenga. May mga bali-balitang nagtuturo ka raw ng isang kakatuwang sulatin sa mga bata. Si Pangulong Lo ay isang elitistang nagtapos sa Pransiya. Ang kanyang tingin ay kasing lamig ng yelo. Hindi po ito kakatuwang sulatin. Ito po ang bagong titik na tumutulong sa mga bata na maisulat ang sarili nilang wika. Tama na. Itinaas ni Lo ang kanyang kamay. Alam mong ang opisyal na wika ng Senegal ay Pranses. Tayo ay isang bansang tinuruan ng Pranses at naging matagumpay dahil sa Pranses. Pero 80% ng populasyon ay hindi nagsasalita ng Pranses. Kailangan nilang matuto. Tulad mo, nakapag-aral ka sa Paris dahil sa Pranses, hindi ba? Huminga ako ng malalim. Isa lang po ako sa mga pinalad. Ngunit karamihan sa mga bata ay wala man lang pagkakataon. Sumingit ang inspektor. Doktor, Mbenga, ang ginagawa mo ay ilegal. Nagpapatupad ka ng isang curriculum na walang lisensya. Kung hindi ka titigil, kakasuhan ka namin. Tumayo si Awa para ipagtanggol ako. Hindi po ito isang formal na paaralan. Isa lang po itong daycare. Kahit na, ang pagtuturo ay dapat nasa ilalim ng supervision ng ministry, ngumisi si Lo, ngunit ang mas malaking problema ay nagpapalaganap ka ng isang sulating Asyano. Itinakwil mo ang Pranses para ibenta ang iyong kaluluwa sa Asya. Ibinenta ang kaluluwa, sumiklab ang galit ko. Ang katotohanan sa unang pagkakataon ay naisulat ng ating mga anak ang kanilang pangalan, nakasulat ng liham para sa kanilang ina. Iyon ba ay pagbebenta ng kaluluwa? Itinatakwil mo ba ang sibilisasyong dinala ng Pransiya sa atin? Sibilisasyon? Ang pag-iwan sa 60% ng mga bata na hindi marunong bumasa't sumulat, sibilisasyon ba yan? Isang nakamamatay na katahimikan. Namula ang mukha ni Lo. Dahil sa mga taong tulad mo, hindi umuunlad ang Aprika. Laging kumakapit sa nakaraan, tinatanggihan ang kulturang kanluranin. Hindi ko tinatanggihan, sinusubukan kong magdagdag. Ang edukasyon sa sariling wika at edukasyon sa Pranses ay maaaring magsabay. Isang musmos na ideya, umismid ang inspektor. Ano ba ang natutunan mo sa Paris? Sinisiraan mo ang pangalan ng Sorbonne. Pagkaalis nila, nag-aalalang sinabi ni Awa. Pinsan Sophie, anong gagawin natin? Mukhang seryoso sila. Anang Awa bising kaawa. Ngunit isang mas malaking pagsubok ang naghihintay sa akin. Nang gabing iyon, dumating ang aking pamilya, ang aking ama, kuya at dikong. Seryoso ang mukha ni Itay. Sophie, umabot na sa Dakar ang tsismis na sinisiraan mo raw ang pangalan ng ating angkan. Itay, 3 henerasyon na tayong tinuruan ng Pranses. Ang lolo mo ang unang guro ng Pranses pagkatapos ng kalayaan. Maging ako ay naging matagumpay dahil sa Pranses. Tapos, itatakwil mo ang lahat? Galit na sabi ng kuya ko. Pinag-aral ka sa Paris tapos ito ang gagawin mo. Nagkakalat ng isang walang kuwentang sulating Asyano, dagdag ng dikong. Pumunta kayo at tingnan kung gaano kasaya ang mga bata. Nakakain ba ang kaligayahan? Kung hindi ka marunong mag-Pranses, hindi ka magiging opisyal ng gobyerno, doktor o abogado. Nagbigay ng ultimatum ang aking ama. Tumigil ka na. Kung hindi, hindi na kita anak. Nadurog ang puso ko sa mga salitang iyon, ngunit hindi ako maaaring umatras. Patawad po, Itay, pero magpapatuloy po ako. Tumalikod ang aking ama nang walang imik. Sumunod ang 2 kong kapatid. Naiwang mag-isa, hindi ko napigilan ang aking mga luha. Maging ang sarili kong pamilya ay tinalikuran na ako. Kinabukasan, lalo pang lumala. Nahati ang nayon, may mga sumuporta sa akin, ngunit marami ang tumalikod. Sinira niya ang kinabukasan ng ating mga anak. Hindi pa nga marunong ng Pranses, mag-aaral pa ng sulating Asyano. Kung gusto mo ng kinabukasan, mag-aral ka ng Pranses. Maging ang ilang magulang
ay hindi na pinapasok ang kanilang mga anak. Mula 20, naging 12 na lang ang mga estudyante, ngunit ang mga natirang bata ay may mas matibay na determinasyon. Ginoo, magpapatuloy po kami, sabi ni Pape. Ngayon pa lang kami natutong magsulat. Bakit kami titigil? Tumango si Modo. Sabi po ni Nanay, matapang daw po kayo. Kahit tutol ang lahat, ginagawa niyo po ang tama. Ang mga salita ng mga bata ang nagbigay sa akin ng lakas. Ngunit naroon pa rin ang panggigipit. Isang linggo makalipas, tumawag ang embahada ng Pransiya, gusto akong makausap ng cultural attaché. Sa marangyang silid tanggapan ng embahada, magalang ngunit mariin na nagsalita si Attaché Duran. Doktor, Benga, ang iyong mga gawain ay nagdudulot ng negatibong epekto sa ugnayang pangkultura ng Pransiya at Senegal. Nagtuturo lang po ako ng sariling wika sa mga bata. Ngunit gamit ang isang sistema ng pagsulat na hindi Pranses. Ito ay labag sa pundasyon ng ating relasyon. Naglabas si Duran ng isang folder. Ikaw ay isang dating iskolar ng gobyerno ng Pransiya. Natatandaan mo ba ang iyong sinumpaan? Pumirma ka na itataguyod mo ang mga halaga ng Francophonie. Ibig sabihin, hahayaan ko na lang na manatiling hindi marunong bumasa at sumulat ang mga bata? Ituro mo ang Pranses. Ngunit hindi nila naiintindihan ang Pranses. Malamig na sabi ni Duran, iyan ay isang isyu ng kakayahan. Doktor, Benga, kung ipagpapatuloy mo ang mga gawaing ito, magkakaroon ng mga negatibong kahihinatnan. Lahat ng tulong na may kaugnayan sa Pransiya ay maaaring itigil. Paglabas ko sa embahada, nalito ako, tinawag akong traidor. Tinalikuran ng pamilya. Ngunit ng gabing iyon, nang makita ko ang tala-arawan na isinulat ni Mariam, buo na ang aking pasya. Ngayong araw, natuto na naman ako ng bagong titik. Naisusulat ko na ngayon ang kuwento ni Nanay. Ang mga kwento ni Nanay ay hindi na malilimutan. Para sa mga batang ito, hindi ako maaaring huminto. Matapos bansagang traidor, halos tuluyan na akong ihiwalay. Ngunit dumating ang tulong mula sa isang hindi inaasahang lugar. Isang Biyernes ng hapon, pinuntahan ako ni Imam Sheikh Diop, ang espiritual na leader ng Nayon. Siya ay isang respetadong leader ng relihiyon, mahigit si taong gulang na. Sophie, halika't magtsaa tayo at mag-usap. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Baka pati ang leader ng relihiyon ay narito para pagalitan ako. Imam Sheikh, ano po ang sadya ninyo? Ngumiti ang matanda. Marami na akong narinig tungkol sa iyong ginagawa. Gusto kong makita mismo. Marahil po ay hindi magagandang bagay. Mayroon din, ngunit mas interesado ako sa pagbabago ng mga bata. Ang nanay ni Modo ay pumunta sa moske, umiiyak at nagdarasal. Ang nanay ni Modo? Oo, sabi niya. Sa unang pagkakataon daw ay naisulat ng kanyang anak ang pangalan ni Allah at sa sarili pa nating wika. Nagulat ako. Nagsimula na palang magsulat si Modo ng mga bagay na pangrelihiyon gamit ang bagong titik. Kumuha si Imam Sheikh ng isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa. Nakasulat dito sa bagong titik, Bismillahi Rahmani Rahim. Binasa ko ito ng malakas. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamaawain, ang pinakamahabagin. Si Modo ang sumulat niyan. Isang 12 taong gulang na bata ang nakasulat ng unang talata ng Quran sa ating wika. Namasa ang mga mata ni Imam Sheikh. 40 taon na akong nagtuturo ng Quran sa mga bata, ngunit karamihan sa kanila ay nakakabisa lang ito sa Arabic nang hindi nauunawaan ang kahulugan. Ngayon, maisusulat at mauunawaan na nila ito sa sarili nilang wika. Ngunit marami po ang tumututol dahil gumagamit tayo ng ibang sulatin. Umiling si Imam Sheikh. Iginagalang ni Allah ang lahat ng wika, sabi sa Quran. At nilikha namin kayo bilang mga bansa at tribo upang makilala ninyo ang isa't isa. Ganoon din ang wika. Huminto siya sandali. Ang Pranses ay isang mabuting wika, ngunit hindi ito ang tanging daan. Kung ang ating mga anak ay makakakuha ng kaalaman at maipapahayag ang kanilang pananampalataya sa sarili nilang wika, iyon ang tunay na edukasyon. Kung gayon, tutulungan niyo po ako? Ngumiti ang matanda.
Nagpasya na ako. Simula bukas, maaari kang magbukas ng klase ng bagong titik sa sentrong pang-edukasyon ng ating moske. Hindi ako makapaniwala. Sa moske po? Talaga po? Oo. At ako mismo ay susubukang matuto. Kahit 70 na ako, walang edad ang pag-aaral. Kinabukasan, isang pambihirang tanawin ang naganap. Sa sentrong pang-edukasyon ng moske, mahigit 50 tao ang nagtipon, hindi lang mga bata, kundi pati na rin mga matatanda. Si Imam Sheikh mismo ang nagpakilala. Simula ngayon, magsisimula tayo ng isang espesyal na paglalakbay sa pag-aaral. Matututunan nating isulat ang sarili nating wika. Ito ay hindi labag sa kalooban ni Allah. Sa halip, ito ay tutulong sa atin na mas malalim na maunawaan ang ating pananampalataya. Napakalaki ng kredibilidad ng leader ng relihiyon. Ang mga dating kritiko ko ay natahimik. Ang unang klase ay napaka-emosyonal. Nang makita ko si Imam Sheikh na nakatayo sa harap ng pisara, nagsasanay magsulat ng mga letra, tumulo ang aking luha. Ito ang letrang A, parang hugis ng dila na dumidikit sa ngalangala. Napakasiyentipiko. Ang ibang matatanda ay masigasig ding nag-aral. Lalo na ang partisipasyon ng mga kababaihan. Ang mga inang hindi nagkaroon ng pagkakataong mag-aral ay matiyagang nag-aaral. Si Fatima, isang 40 taong gulang na babae, ay nagsabi, "Ang paaralang Pranses, hindi ko naisip na mag-aral. Pero ito, kaya ko yata. Dahil wika natin ito." Isang linggo makalipas, isang himala ang nangyari. Sa sermon tuwing Biyernes, ipinakita ni Imam Sheikh ang isang talata mula sa Quran na isinulat sa bagong titik. Tingnan ninyo. Ito ang sura, Al-Fatiha, na isinulat sa ating wika. Ngayon, ang ating mga anak ay maaaring magdasal ng nauunawaan ang kahulugan. Nagbulungan ang mga mananamba. Ang ilan ay namangha, ang iba ay naantig. Posible ba? Mauunawaan na rin ng anak ko ang Quran. Ngunit may ilang konserbatibong tumutol. Ang Quran ay dapat basahin sa Arabic. Mahinahong sumagot si Imam Sheikh. Siyempre, ang orihinal ay Arabic. Ngunit hindi ba't mas mahalaga na maunawaan natin ang kahulugan sa ating wika kaysa bigkasin ito ng hindi nauunawaan? Sa Turkey, sa Indonesia, pinag-aaralan din nila ang Quran sa kanilang sariling sulatin. Ang kanyang katwiran ay malinaw, at unti-unting humupa ang mga pagtutol. Ang mas nakamamangha ay ang pagbabago sa mga bata. Sa klase ng Quran, itinatala nila ang mga aralin sa bagong titik. Ang kanilang pag-unawa ay mabilis na tumaas. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang Araman ay nangangahulugang ang pinakamaawain, sigaw ni Ibrahim, 10 taong gulang. Ang klase ng bagong titik sa moske ay naging tanyag. Nagsimulang bumisita ang mga tao mula sa kalapit na nayon. Isang araw, 3 imam mula sa kabilang nayon ang naghanap kay Imam Sheikh. Gusto rin naming matutunan ang pamamaraang ito. Gusto naming maunawaan ng aming mga anak ang kanilang pananampalataya. Tumingin sa akin si Imam Sheikh. Si Sophie ang ating guro. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ito mangyayari. Sa sandaling iyon, hindi na ako. Kinilala na ako ng mga leader ng relihiyon. Ngunit ang pinakanakakaantig na kwento ay narito. Isang gabi, pinuntahan ako ni Fatima. Hawak niya ang isang liham na isinulat sa bagong titik. "Guro, ako po mismo ang sumulat nito. Nang basahin ko ang liham, tumulo ang aking luha. Salamat kay Allah sa pagpapala na matuto akong bumasa at sumulat. Ngayon, matuturuan ko na ang aking mga anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 40 taon, naisulat ko ang aking pangalan." Sabi ni Fatima, natulala ang asawa ko nang makita niya ako, na dating itinuturing na mangmang, ay nakakasulat na. Dahil sa mga pagbabagong tulad nito, nakumbinsi akong nasa tamang landas kami. Isang araw, tahimik na sinabi sa akin ni Imam Sheikh, "Sophie, ikaw ang tagapagmana ng diwa ng mga iskolar ng Pilipinas. Kung paanong lumikha sila ng sulatin para sa kanilang mga tao, dinala mo rin ang mga letra sa ating mga tao. Sobra naman po ang papuri ninyo." Hindi. Simula pa lamang ito,
Kung ito ang kalooban ni Allah, ang mitsang ito ay lalo pang lalaganap, at ang kanyang hula ay agad na nagkatotoo. Matapos ang suporta ni Imam Sheikh, tuluyang nagbago ang ihip ng hangin. Lalo na, ang pagbabago sa mga kababaihan ay kahanga-hanga tuwing Huwebes ng hapon. Puno ang sentrong pang-edukasyon ng moske ng mga kababaihan, mula edad 20 hanggang 60, ang mga inang buong buhay na hindi marunong bumasa at sumulat ay sama-samang nag-aaral ng bagong titik. Sa kanila, ang pinakamasigasig ay si Aisato, 45, isang tindera sa palengke. Guro, kailangan kong matuto. Palagi akong naloloko sa negosyo dahil hindi ako marunong bumasa ng numero. Si Aisato ay nag-aral ng mas masipag kaysa kaninuman. Kahit pagod mula sa palengke, hindi siya nawawalan ng pokus. 3 linggo makalipas, may isinulat si Aisato sa papel gamit ang nanginginig na mga kamay. Samadum damalabeg. Anak ko, mahal kita. Guro, naisulat ko na talaga. Napaiyak si Aisato. Ang ibang babae ay nagpunas din ng luha. Pinadala ko ang anak kong lalaki sa syudad 20 taon na ang nakalipas. Simula noon, nawalan na kami ng komunikasyon. Hindi ako marunong sumulat ng liham. Hindi ako marunong magbasa ng liham. Niyakap niya ng mahigpit ang liham. Ngayon, padadalhan ko siya ng sulat. Sasabihin kong marunong nang magsulat ang nanay niya. 1 linggo makalipas, nagdala si Aisato ng isang kagulat-gulat na balita. Guro! Sumagot ang anak ko! Nakasulat ang sulat sa Pranses, ngunit sa ilalim ay may nakasulat sa bagong titik. Yaay, kon nagman ngabin, mantamit din na adyang bagong titik ngirman laabin. Nanay, nagulat ako. Hindi ako makapaniwala na marunong ka nang magsulat. Mag-aaral din ako ng bagong titik para makasulat ako sa iyo. Ang kuwentong ito ay lumikha ng isang malakas na alon sa mga kababaihan. Gusto ko ring sulatan ang anak kong lalaki. Puwede bang sulatan ang anak na babae? Puwede bang gumawa ng talaan ng gastos? Lalo na ang mga tindera sa palengke ay napakasigasig. Dati raw, dahil hindi marunong bumasa at sumulat ng numero, hindi na nila mabilang kung magkano ang nalugi. Nagsimula silang mag-aral muna ng mga numero. 2 buwan makalipas, isang pambihirang pagbabago ang nangyari sa palengke. Nagsimulang lumitaw ang mga karatula na nakasulat sa bagong titik. Sariwang gulay ni Aisato, tindahan ni Fatima, tahanan ni Mariam. Noong una, may mga tumatawa. Ano yan? Kakatuwang guhit? Ngunit buong pagmamalaking sumagot ang mga kababaihan. Pangalan iyan ng aming tindahan. Kami mismo ang sumulat. Marunong na rin kaming bumasa't sumulat ngayon. Ang mas nakamamangha. Nagsimulang mag-text ang mga kababaihan sa isa't isa gamit ang bagong titik. Isinusulat nila ang presyo ng mga bilihin, nagbabahagi ng mga recipe, at nagsusulat pa ng mga liham pag-ibig. Isang 50 taong gulang na ginang ang nahihiyang umamin. Sinulatan ko ng love letter ang asawa ko sa unang pagkakataon sa 30 taon naming kasal. Umiyak siya pagkatapos basahin. Dahil sa mga pagbabagong ito, nagsimulang magbago ang isip ng mga kalalakihan. Marunong nang magsulat ang asawa ko, pero ako hindi pa. Sabi ng anak ko, mag-aral na raw ako. Sa wakas, isang klase para sa mga lalaki ang nabuo. Noong una, medyo nahihiya sila, ngunit di nagtagal ay seryoso na rin silang nag-aral. Ngunit ang tunay na revolusyon ay nagsimula sa ibang lugar. Isang araw, pinuntahan ako ni Aisato kasama ang 10 pangtindera. Guro, nagpasya na kami. Magtatatag kami ng isang kooperatiba ng mga tindera sa palengke at itatala namin ang lahat ng transaksyon sa bagong titik. Nagulat ako. Kooperatiba? Posible ba yan? Bakit hindi? Marunong na kaming magsulat ngayon. Dati, palagi kaming niloloko ng mga middleman. Pero ngayon, kami na ang gagawa ng aming mga libro, dagdag ni Fatima. Tama. Kahapon, 100 kilo ng patatas ang naibenta, pero sabi ng middleman, 50 kilo lang daw. Walang ebidensya, kaya wala kaming nagawa. Malaki ang determinasyon ng mga kababaihan. 1 linggo makalipas, opisyal na itinatag ang kooperatiba ng kababaihan ng Tiva-Uwane. Ang unang pagpupulong ay kahanga-hanga. Nagtipon ang 30 babae
at isinulat ang katitikan ng pulong sa bagong titik. PETSA, PETSA, 2024. Mga dumalo. Aisatu, Fatima, Mariam. Paksa. Pagsasagawa ng sama-samang pagbili at pakikipagnegosasyon sa presyo. Pagkatapos ng pulong, sinabi ni Aisatu, 40 taon na akong nagtitinda pero ngayon lang ako naging ganito ka-proud. Sa wakas, kami na ang may hawak ng aming buhay. Mabilis na kumalat ang balita. Nagsimulang dumating ang mga kababaihan mula sa kalapit na nayon. Gusto rin naming matuto ng bagong titik. Paano sumali sa kooperatiba? Sa loob ng isang buwan, umabot sa mahigit 100 ang miyembro ng kooperatiba at isang pambihirang bagay ang nangyari. May tumawag mula sa isang malaking retail company. Gusto naming direktang makipagtransaksyon sa kooperatiba ng kababaihan ng Tivaouane. Kahanga-hanga ang inyong sistema ng pagtatala. Sa direktang transaksyon, dumoble ang kanilang kita. Ang kuwentong ito ng tagumpay ay naging isang mainit na balita sa buong bansa na inilathala sa pahayagan na may pamagat na ang himala ng mga babaeng hindi marunong bumasa't sumulat. Ngunit ang pinaka-emosyonal na sandali ay narito. Isang gabi, nagdala si Geeneng Niaye Ain Simti ng isang liham. Guro, ako po ang sumulat nito. Nang buksan ko ito, tumulo ang aking luha. Para sa aking mahal na anak, marunong nang magsulat ang nanay mo. Ang nanay mong umiiyak lang sa paliparan 40 taon na, ang nakalipas nang umalis ka papuntang Pransiya, ngayon ay nakakasulat na sa iyo. Miss na kita anak. Ang iyong ina. Humagulgol si Geneng. Nandiaye, doktor ang anak ko sa Paris, pero ni minsan, hindi ko siya napadalhan ng sulat. Ngayon, sa wakas, naipadala ko na ang niloloob ko. 2 linggo makalipas, bumalik sa Senegal ang anak ni Gnang, Ndiaye. Sabi nila, nang makita niya ang kanyang ina sa paliparan at ang liham na isinulat sa bagong titik, lumuhod siya. Nanay, patawad po. Nahihiya ako na minsan ko kayong minata dahil hindi kayo marunong bumasa't sumulat. Ang mga kuwentong ito ay unti-unting nagpatibay sa tiwala sa sarili ng mga kababaihan. Isang araw, isang nakagugulat na anunsyo ang ginawa ni Aisatu. Sasali kami sa pulong ng konseho ng nayon. Dahil ngayon, kaya na rin naming basahin ang katitikan. Ayon sa tradisyon, ang konseho ay para sa mga lalaki lamang. Nagulat ang mga kalalakihan sa hiling ng mga kababaihan. Anong gagawin ng mga babae sa pulong? Ngunit lumabas si Imam Sheikh. Bakit hindi? Sinumang marunong bumasa't sumulat ay may karapatang sumali. Ang pulong ng konseho na may partisipasyon ng mga kababaihan sa unang pagkakataon ay isang makasaysayang sandali. Tumayo si Aisatu. Iminumungkahi kong ayusin ang palengke, at ito ang ulat na aking inihanda. Nang makita ng mga kalalakihan ang ulat na maayos na inihanda sa bagong titik, namangha sila. Kayo ba mismo ang gumawa niyan? Opo. Kami ang nagsaliksik at nangalap ng datos. Kaya na rin namin ngayon. Simula noon, naging mas masigla ang mga pulong ng konseho. Ang partisipasyon ng mga kababaihan ay nagdala ng iba't ibang pananaw at mas makatwirang desisyon. Ngunit may mga lumang puwersa na hindi natuwa. Muling lumitaw ang gurong Pranses na si Ndiaye. Lahat ito dahil sa bagong titik na yan. Nagiging rebelde ang mga babae, ngunit hindi natahimik ang mga kababaihan. Hindi kami rebelde. Kami ay namulat, tao rin kami, at may karapatang matuto, buong tapang na sagot ni Fatima. Ang Pranses ang bilangguan na kumulong sa amin. Ang bagong titik ang nagpalaya sa amin. Hindi na kami babalik doon. Walang masabi si Ndiaye at umalis na lang. Nang gabing iyon, nagdaos ng isang pagdiriwang ang mga kababaihan. Tumayo si Aisatu. 1 taon na ang nakalipas, mga hindi tayo marunong bumasa't sumulat. Ngayon, iba na. Nakikipag-usap tayo sa mundo gamit ang mga letrang isinulat natin. Lahat ito ay dahil kay Guro Sophie at sa bagong titik. Malakas na palakpakan, biglang may kumanta. Isa itong katutubong awit ng Wolof, ngunit binago ang mga titik. Oh, bagong titik. Salamat sa pagdadala ng liwanag. Ngayon,
na isusulat na namin ang aming puso't isipan. Nagkantahan at nagsayawan ang lahat. Habang pinapanood ko sila, naisip ko, ito marahil ang larawang pinangarap ng mga Pilipinong iskolar. Isang mundong malayang maipahayag ng mga tao ang kanilang sarili. Kinabukasan, isang kagulat-gulat na balita ang dumating. Ang Pangulo ng Senegal ay bibisita sa aming nayon. Nagkagulo ang buong nayon sa balitang bibisita ang Pangulo. Bagamat hindi opisyal na schedule, may nagparating daw sa kanya ng aming kwento. Sa araw ng kanyang pagdating, may isang espesyal na banner sa pasukan ng nayon. Isang pagbati na isinulat sa bagong titik, "Mabuhay, Ginoong Pangulo. Maligayang pagdating sa Tivaouane." Nang dumating ang security team, nalito sila. Ano ito? Chinese? Ipinagmalaki ni Aisatu, iyan po ay bagong titik. Ang aming wika, na kami mismo ang sumulat, 10:00 ng umaga, dumating ang convoy ng Pangulo. Si Pangulong Tol, mahigit 50, ay isang elitistang nag-aral sa Pransiya. Pagbaba niya ng sasakyan at makita ang banner, natigilan siya. Sino ang sumulat nito? Kami po, Ginoong Pangulo. Lumabas ang mga tindera. Hindi makapaniwalang tanong ng Pangulo. Talaga? Kayo mismo? Biglang lumapit si Mariam, na ngayon ay 9 na taong gulang na, may hawak na liham. Ginoong Pangulo, ito po ay liham na ako mismo ang sumulat. Babasahin ko po sa inyo. Binasa ni Mariam sa isang malinaw na boses, "Mahal na Pangulo, marunong na po kaming magsulat ngayon. Pati si nanay at si lola. Ang sarap pong isulat ang aming wika sa bagong titik. Napakahirap po ng Pranses." Umiyak po ako. Pero ngayon, tumatawa po ako habang nag-aaral. Naging seryoso ang mukha ng Pangulo. Gaano ka nakatagal nag-aaral? 2 buwan po. 2 buwan. At nakakasulat ka na ng ganito, lumabas si Imam Sheikh. Ginoong Pangulo, pakiusap, tingnan ninyo mismo kung gaano kabilis matuto ang mga bata. Nagsimula ang isang live demonstration. Isang batang hindi pa nakakakita ng bagong titik ang tinawag. Ito ang patinig na, ang tunog kapag binubuka natin, ang ating bibig. Makalipas ang 15 minuto, nang makita ng Pangulo na naisulat ng bata ang kanyang pangalan, namangha siya. Paano nangyari ito? Lumapit ako. Ginoong Pangulo, ang bagong titik ay isang siyentipikong sistema ng pagsulat na dinisenyo para madaling matutunan ng lahat. Ito ang kasangkapang kailangan ng ating mga anak. Tanong ng Pangulo, ikaw si Dr. Sophie Mbenga, hindi ba? Narinig kong ikaw daw ang trader ng Paris. Hindi po ako trader. Naghanap lang po ako ng daan para sa ating mga anak. Biglang nagsalita si Aisatu, Ginoong Pangulo, maaari po ba naming ipakita ang aming mga libro? Nang makita ng Pangulo ang mga talaan ng kooperatiba na isinulat sa bagong titik, muli siyang namangha, kayo mismo ang gumagawa nito. Opo, hindi na kami naloloko ngayon dahil itinatala namin ang lahat. Tinitigan ng Pangulo ang libro at biglang nagtanong, na isusulat ba ng bagong titik na ito ang Pranses? Opo. Siyempre, agad kong gisinula. Bonjour, Monsieur le Président. Magandang araw, Ginoong Pangulo. Kahanga-hanga. Kaya pala nitong katawanin ang lahat ng tunog. Pagkatapos ng pagbisita, nagbigay ng talumpati ang Pangulo sa bulwagan ng nayon. Ngayong araw, labis akong nagulat. Ang bagay na hindi natin nagawa sa loob ng 60 taon, nagawa ninyo sa loob lang ng ilang buwan. Natahimik ang lahat. Naniwala ako noon na ang edukasyon sa Pranses ang tanging daan. Ngunit nagkamali ako. Ang layunin ng edukasyon ay maghatid ng kaalaman, hindi magpataw ng isang wika. Huminto ang Pangulo. Pag-aaralan ng gobyerno ang pagtuturo gamit ang bagong titik sa buong bansa. Lahat ng mamamayan ng Senegal ay may karapatang maturuan sa kanilang sariling wika. Umugong ang palakpakan. Nagyakapan ang mga kababaihan at umiyak. Ngunit nagdagdag ang Pangulo. Siyempre, magkakaroon ng matinding pagtutol mula sa Pransiya at sa mga lumang puwersa dito. Ngunit kailangan ang pagbabago. Bago umalis, tahimik siyang nagsabi sa akin, Dr. Mbenga, binuksan mo ang kahon ni Pandora. Wala nang atrasan ito.
Hindi po ako nagsisisi, Ginoong Pangulo. Ako rin, kung ito ang tamang daan, sabay tayong lalakad. Pagkaalis ng Pangulo, dumagsa ang media. Totoo bang susuportahan ng Pangulo ang bagong titik? Ito na ba ang bagong solusyon sa illiteracy? Sa isang gabi, ang aming nayon ay naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Kinabukasan, nagsimula ang pagtutol, gaya ng inaasahan, naglabas ng agarang pahayag ang embahador ng Pransiya. Hindi namin tatanggapin ang anumang pagtatangkang sirain ang espesyal na ugnayan ng Senegal at Pransiya. Ang mga elitistang francophone sa bansa ay nag-alsa rin. Sumusuko ang Pangulo sa populismo. Sinisira ang pagkakakilanlang Aprikano gamit ang isang sulating Asyano. Ang reaksyon ng mga tao ay iba. Nagmula sa iba't ibang lugar ang mga hiling. Magpadala kayo ng guro ng bagong titik sa aming nayon. Gusto naming matuto ang aming mga anak, lalo na sa mga kanayunan at mga mahihirap na komunidad. Napakalakas ng suporta. May tumawag mula sa palasyo ng Pangulo. Doktor, Mbenga, gusto kang makausap ng Pangulo para sa mga konkretong plano. Pumunta ako sa kabisera na may kumakabog na dibdib. Ang mitsang nagsimula sa isang maliit na nayon ay malapit ng lumaganap sa buong bansa. Ngunit ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Nagsimula ang pagpupulong sa palasyo sa isang tensyonadong kapaligiran. Naroon ang ministro ng Edukasyon, Kultura, at ang ministrong namamahala sa Francophonie. Doktor, Menga, alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto ng iyong sinimulan? Malamig na tanong ni Ministro ng Edukasyon Ndiaye. Ganoon ba kalaking problema na natutong bumasa at sumulat ang mga bata? Hindi iyon ang problema. Ang problema ay ang relasyon natin sa Pransiya. Ang sistemang binuo sa loob ng 60 taon ay guguho. Inilabas ni Ministro Diouf na namamahala sa Francophonie ang isang dokumento. Ito ang opisyal na sulat mula sa gobyerno ng Pransiya. Kung opisyal nating gagamitin ang bagong titik sa pagtuturo, ititigil nila ang 500 milyong euro na tulong sa edukasyon taon-taon. 500 milyong euro. 30% iyon ng budget sa edukasyon ng Senegal. Hindi lang iyan, dagdag ni Ndiaye. Nagtatakot ang mga universidad sa Pransiya na hindi na sila tatanggap ng mga estudyante mula sa Senegal. Ibig sabihin, sarado na ang daan para mag-aral sa ibang bansa. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot. Nagsalita ang Pangulo, kahit na hindi nagbabago ang katotohanang 70% ng ating mamamayan ay hindi marunong bumasa't sumulat. Doktor, Mbenga, solusyon ba talaga ang pamamaraan mo? Ginoong Pangulo, sa loob ng 3 buwan, matututo ang mga bata ng pangunahing pagbasa at pagsulat. Kung sa Pranses, aabutin ito ng 3 taon. Ngunit maihihiwalay tayo sa internasyonal na komunidad, nag-aalalang sabi ni Diouf. Biglang nagsalita si Ministro ng Kultura sila, na kanina patahimik. Sandali, bakit kailangan nating pansinin ng husto ang Pransiya? Mahigit 60 taon na tayong malaya. Silya, tingnan mo ang realidad, saway ni Ndiaye. Realidad? Ang realidad ay karamihan sa ating populasyon ay hindi marunong bumasa't sumulat. Iyon ang realidad. Itinaas ng Pangulo ang kanyang kamay. Kung gayon, magsimula tayo sa isang pilot project. Subukan nating magturo gamit ang bagong titik sa ilang lugar at tingnan ang resulta. Ngunit agad na dumating ang panggigipit. Mula sa Pransiya, kinabukasan, nag-anunsyo ang mga kumpanyang Pranses na pag-aaralan nilang muli ang kanilang pamumuhunan sa Senegal. Itinaas ng mga bangkong Pranses ang interes sa pautang. Nahati rin ang media. Headline ng Le Soleil, bawiin ang pambansang dangal. Headline ng Observateur, mapangahas na eksperimento, magdadala sa bansa sa kapahamakan. Isang linggo makalipas, isang mas malaking insidente ang nangyari. Tinanggal ang Senegal sa summit ng mga leader ng Francophone sa kanlurang Aprika. Ang isang bansang isinasaalang-alang ang paggamit ng bagong titik bilang opisyal na sulatin ay hindi karapat-dapat na maging miyembro ng Francophonie. Isa itong direktang babala mula sa Pangulo ng Pransiya. Sa loob ng bansa, lalong tumindi ang pagtutol. 10 guro ng Pranses ang nagprotesta. Huwag ninyong agawin ang aming trabaho.
Ang bagong titik ay kultural na imperialismo. Sinunog ng ilang nagpoprotesta ang aking larawan kasama ang mga placard na Sophie, ang traitor, ngunit dumating ang tulong mula sa isang hindi inaasahang lugar. Ang mga ministro ng edukasyon mula sa Mali, Burkina Faso, at Niger ay bumisita sa Senegal. Interesado rin kami sa pagtuturo gamit ang bagong titik. Hindi ba kayo natatakot sa panggigipit ng Pransiya? Araw-araw naming hinaharap iyan, kahanga-hanga ang sinabi ng ministro ng Mali. Hindi tayo pinagkakaisa ng Pranses. Ito ay isang kasangkapan para ihiwalay ang karamihan. Oras na para magbago. Ang suporta mula sa mga bansang ito ay isang malaking tulong. At isa pang pagbabago. Nagsimulang magpakita ng interes ang World Bank at UNESCO. Kung mapatunayan ng proyektong ito ang pagiging epektibo, handa kaming tumulong. Ang daloy ng internasyonal na tulong na dati pabor sa Pransiya ay nagsimulang magbago ng direksyon. Sa gitna nito, isang mapagpasyang pangyayari ang naganap. Isang grupo ng mga kabataan na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanyang Pranses ang sabay-sabay na tinanggal sa trabaho. Ang tanging dahilan, pagsuporta sa pagtuturo ng bagong titik. Dahil sa balitang ito, nagalit ang mga tao at nagprotesta sa mga lansangan. Gusto namin ng tunay na kalayaan. Kalayaang mag-aral sa aming wika. Sa mga nagprotesta, nakakagulat na marami ang mga estudyante sa universidad mga elitistang tinuruan ng Pranses. Inagaw ni Ali, isang estudyante ng medisina, ang mikropono. Nag-aaral ako ng medisina sa Pranses, ngunit karamihan sa aking mga pasyente ay hindi nagsasalita nito. Ano ang silbi ng isang doktor na hindi makipag-usap sa kanyang pasyente? Sumigaw din si Awa, isang estudyante ng abogasya. Nakasulat sa Pranses ang mga batas, ngunit hindi ito mabasa ng mga tao. Katarungan ba ito? Ang partisipasyon ng mga kabataang elitista ang nagpabago sa sitwasyon. Naglabas ng isang kagyat na pahayag ang Pangulo sa buong bansa. Mga kababayan, nasa isang sangang daan tayo. Pipiliin ba natin ang madaling daan o ang tamang daan? Huminto siya. Hindi ko malilimutan ang mga mata ng mga bata sa Tivaoane nang unang beses nilang isinulat ang mga letra. Iyon ang ating kinabukasan. Kaya, ipinapahayag ng gobyerno na ang edukasyon sa sariling wika gamit ang bagong titik ay magiging isang opisyal na patakaran. Ipagpapatuloy pa rin natin ang pagtuturo ng Pranses, ngunit palalakasin muna natin ang kakayahang bumasa at sumulat sa sariling wika. Isa itong makasaysayang pahayag. Agad na itinigil ng Pransiya ang lahat ng tulong, ngunit hindi umurong ang Pangulo. Maaaring mahirap tayo, ngunit magiging isang malayang bansa tayo. Mas mabuti pang maging mulat kahit mahirap, kaysa mayaman ngunit nasa kadiliman. Nang gabing iyon, tumawag ako mula sa palasyo. Dr. Mbenga, ngayon pa lang talaga ang simula. Inaatasan kitang ihanda ang pagtuturo ng bagong titik sa buong bansa. Nanginginig na sumagot ako, ihahanda ko po. Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa labas. Kumikinang ang mga ilaw ng Dakar. Ang mitsang nagsimula sa isang maliit na nayon ay malapit ng magbigay liwanag sa buong bansa. Bagamat napakalaki ng panggigipit mula sa Pransiya, mas malakas ang aming determinasyon. Nang putulin ng Pransiya ang tulong, nahulog ang Senegal sa isang matinding krisis sa pananalapi. Nabawasan ng 30% ang budget sa edukasyon. Ngunit dumating ang tulong mula sa isang hindi inaasahang lugar. Isang umaga, tumawag ang Embahada ng Pilipinas. Dr. Mbenga, nais kang makausap agad ng gobyerno ng Pilipinas. Pagdating ko sa embahada, maraming hindi pamilyar na mukha ang naghihintay. May mga opisyal mula sa Kagawaran ng Edukasyon at Ugnayang Panlabas ng Pilipinas at nakakagulat, may mga lider mula sa malalaking korporasyon. Magandang araw. Ako si Maria, Direktor ng Pakikipagtulungan sa Aprika, mula sa Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas. Maria. Pamilyar ang pangalan katulad ni Profesor Maria Clara de la Cruz na nakilala ko sa Singapore. Paumanhin. Kilala niyo po ba si Profesor de la Cruz? Ngumiti si Maria. Nanay ko po siya. Marami siyang ikinuwento tungkol sa Senegal. Isang pambihirang pagkakataon. Nagpasya ang gobyerno ng Pilipinas na bigyan ng buong suporta ang proyekto ng bagong titik sa Senegal. Hindi ako makapaniwala. Talaga po? Bakit?
Bakit ninyo kami tinutulungan? Nagpaliwanag ang isang opisyal mula sa ugnayang panlabas. Ang bagong titik ay hindi lamang pag-aari ng mga Pilipino. Isa itong UNESCO Memory of the World Heritage. Kung ang bagong titik, isang yaman ng sangkatauhan, ay makakatulong sa pagpuksa ng kamangmangan sa Aprika, ito rin ay isang paraan upang ipagpatuloy ang diwa ng aming mga ninuno. Biglang tumayo ang isang leader mula sa Ayala Corporation. Magdodonate kami ng 100,000 tablet para sa pag-aaral ng bagong titik. Espesyal na bersyon ito na gagana kahit walang kuryente o internet. Dagdag ng isang leader mula sa SM Foundation, kami naman ang magbibigay ng mga solar charging station para maabot ng digital education ang bawat sulok ng Aprika. San Miguel, Jollibee sunod-sunod na nangako ng tulong ang malalaking korporasyon ng Pilipinas. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay mula sa isang tech company. Ibibigay namin ng libre ang aming AI translation system. Kaya nitong itala at isalin ang lahat ng wika ng Senegal tulad ng Wolof at Fula sa bagong titik. Tumulo ang aking luha. Tinalikuran kami ng Pransiya, ngunit inabot ng Pilipinas ang kanilang kamay. Bakit? Bakit ninyo kami tinutulungan ng ganito? Mainit na nagsalita si Maria. Dati, umabot din sa 95% ang illiteracy rate sa Pilipinas. Ngunit dahil sa bagong titik, mabilis naming napabuti ang edukasyon. Nais naming ibahagi ang karanasang iyon. Isang linggo makalipas, dumating ang 100 voluntaryong guro mula sa Universidad ng Pilipinas. Naaalala ko pa ang panayam sa isang guro sa NAIA. Ang sulatin na nilikha ng aming mga ninuno mahigit 300 taon na, ang nakalipas ay gagamitin na ngayon sa Aprika. Labis akong naantig. Ito ang tunay na Pilipinas, hindi ba? Dumating ang mga gurong Pilipino at agad na ipinadala sa iba't ibang lugar. Sa kanila, ang pinakamasigasig ay si Ging Reyes, isang retiradong guro. Kahit 65 na, nagboluntaryo pa rin siya. 40 taon akong nagturo sa Pilipinas. Ngayon, gusto kong dalhin ang sulatin ng aking lahi sa mundo. May espesyal na kakayahan si Gning Reyes sa pagtuturo sa mga matatanda. Ang bagong titik, kahit matanda na, kayang matutunan. Dahil ganyan ito, nilikha ng ating mga ninuno, ang dedikasyon ng mga gurong Pilipino ay nag-iwan ng malaking impresyon. Kahit pagod, kahit mainit ang panahon, kahit may language barrier, hindi sila sumuko. Kumalat ang kuwento ng batang guro na si Talia. Nagkamalarya siya at naospital, ngunit gumagawa pa rin ng mga kagamitang panturo sa kanyang kama. Kailangang tuparin ang pangako sa mga bata. Bukas, may bago kaming letrang pag-aaralan. Dahil sa mga imaheng ito, nagbago ang pananaw ng mga taga-Senegal. Talagang gustong tumulong ng mga Pilipino. Hindi tulad ng mga Pranses, iginagalang nila tayo. Ang tulong mula sa mga kumpanyang Pilipino ay napakakongkreto. Ang mga bata ay natututo ng bagong titik gamit ang mga tablet na parang naglalaro. May app na kapag binigkas mo ang O, lilitaw ang isang bilog. Kapag binigkas ang I, lilitaw ang isang tuwid na linya. Maging ang mga bata sa malalayong nayon ay masayang naglalaro. Wow! Lumalabas sa screen ang isinulat ko. Isang bangko mula sa Pilipinas ang nagbigay ng mas kahanga-hangang suporta. Gumawa sila ng mga passbook na nakasulat sa bagong titik. Ngayon, maaari na kayong makipagtransaksyon sa bangko dahil marunong na kayong magsulat ng bagong titik. Ang mga dating hindi marunong bumasa at sumulat ay nagkaroon ng sarili nilang passbook sa unang pagkakataon. Isang kumpanya ng telekomunikasyon ang gumawa ng messaging app na tinawag na Kumusta app? Maaari nang mag-text ang mga tao sa Wolof gamit ang bagong titik. Sa isang iglap, umabot sa 1 milyon ang download. Nag-text na ako kay nanay. Nabasa na rin ni Lola ang mensahe. Lumakas ang komunikasyon sa pagitan ng mga pamilya. Ang suporta ng gobyerno ng Pilipinas ay napakasistematiko. Sabay-sabay na binuksan ang Jose Rizal Institutes sa 10 lungsod. Sa pagbubukas, personal na dumalo ang kalihim ng edukasyon ng Pilipinas. Ang bagong titik ay yaman ng sibilisasyon ng sangkatauhan. Ngayon, ibabahagi namin ang yamang iyon sa mga taga-Senegal.
Ang pinakaimpresibong sandali ay ang pagbisita ng Pangulo ng Pilipinas. Ang mga batang sumalubong sa kanya sa paliparan ay may hawak na mga placard na nakasulat sa bagong titik. Maligayang pagdating. G. Pangulo, salamat sa bagong titik. Niyakap ng Pangulo ng Pilipinas ang bawat bata at nagpunas ng luha. Kung nakikita ito ng aming mga ninuno, tiyak na matutuwa sila. Sa summit, isang kagulat-gulat na alok ang ginawa ng Pangulo ng Pilipinas. Sa susunod na 10 taon, susuportahan namin ang edukasyon ng bagong titik 100 milyon bawat taon. Walang kondisyon, basta't masayang nag-aaral ang mga bata. Labis na naantig ang Pangulo ng Senegal. 60 taon kaming sinakop ng Pransiya, ngunit pinalaya kami ng Pilipinas sa loob lang ng 1 taon. Ang kasunduan sa edukasyon na nilagdaan ng dalawang lider ay naging isang makasaysayang dokumento. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa puso ng mga tao. Ang sinabi ni Aisato nang makilala niya ang embahador ng Pilipinas ay kahanga-hanga. Ang dinala ng Pilipinas ay hindi pera o makina. Ito ay pag-asa. Pag-asa na kaya rin namin. Sa tulong ng Pilipinas, lumipad ng mataas ang edukasyon ng bagong titik sa Senegal. Sa loob ng 6 na buwan, mahigit 1 milyon ang nag-aral. Sa loob ng 1 taon, 3 milyon ang natutong bumasa at sumulat. Maging ang media sa Pransiya ay umamin. Headline ng Le Monde, himala sa Africa, gawa ng Pilipinas. Headline ng Le Figaro, pangarap ni Alexandre de Rhodes. Nagkatotoo sa Africa, pagkatapos ng 300 taon. Minsan, naiisip ko, kung walang tulong mula sa Pilipinas, ano kaya ang nangyari? Siguro'y sumuko na kami sa panggigipit ng Pransiya. Ngunit binigyan kami ng Pilipinas ng tapang na ang isang maliit na bansa ay kayang gumawa ng mga dakilang bagay, na ang isang sulatin ay kayang baguhin ang mundo. At ipinakita nila na ang tunay na tulong ay hindi pananakop, kundi sabay-sabay na pag-unlad. Ang balita ng tagumpay ng Senegal ay yumanig sa buong kanlurang Africa. Ang unang tumugon ay ang karatig bansa na Mali. Personal na pumunta sa Dakar si Ministro ng Edukasyon, Keita ng Mali. Gusto rin naming gamitin ang bagong titik. Hindi ka panipaniwala. Nahanap ninyo ang paraan para isulat ang Bambara. Dinala ko siya sa Tivaouane. Pagkatapos niyang manood ng klase, namangha si Ministro Keita, 1 oras lang, at naisulat na ng mga bata ang kanilang pangalan. Si Fatoumata, isang 10 taong gulang na babae, ay sumulat ng isang tula sa Bambara sa Pisara para sa bisita mula sa Mali. Ibora Mali, Anbi Kano, galing ka sa Mali, mahal ka namin. Tumulo ang luha sa mga pisngi ni Ministro Keita. Ang aming wika. May sulatin na ang aming wika. 1 linggo makalipas, nagkakaisang inaprubahan ng Parlamento ng Mali ang paggamit ng bagong titik. Bahala na ang Pransiya. Mas mahalaga ang kinabukasan ng aming mga anak. Sumunod ang Burkina Faso, mas masigasig pa sila. Isang malaking sentro ng edukasyon ng bagong titik ang itinayo sa kabisera o Ouagadougou. Nang dumalo ako sa pagbubukas, nasaksihan ko ang isang pambihirang tanawin. Mahigit 1,000 tao ang nagtipon at sabay-sabay na isinulat ang kanilang pambansang awit sa bagong titik. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bayan o kamatayan, tayo'y magwawagi. Umiyak ang mga tao nang makita ang kanilang pambansang awit na nakasulat sa sarili nilang wika. Sa unang pagkakataon sa 6 taon ng kalayaan, naisulat namin ang aming pambansang awit sa aming wika. Ang pagbabago sa Ghana ay mas nakamamangha. Bagamat isang bansang nagsasalita ng Ingles, 70% ng populasyon ay gumagamit ng Twi. Personal na nagpahayag ang Pangulo ng Ghana. Mahalaga rin ang Ingles. Ngunit kailangan muna nating matutong bumasa at sumulat sa ating wika. Ang bagong titik ang magiging tulay. Sa loob ng 6 na buwan, isang pambihirang bagay ang nangyari. Sa komperensya ng mga ministro ng edukasyon ng African Union, isang makasaysayang desisyon ang ginawa. Kilalanin ang bagong titik bilang opisyal na sulatin para sa mga katutubong wika ng Afrika. Sa 54 na miyembrong bansa, 25 ang sumang-ayon. Bagamat tumutol ang Pransiya at ilang bansang Arabo, hindi nila mapigilan ang agos. Tumutol ang kinatawan ng Ehipto. Kaya rin itong gawin ng Arabic.
Bakit gagamit ng sulating Asyano? Biglang tumayo ang kinatawan ng Rwanda. Gusto namin ng isang sistema ng pagsulat na kami mismo ang pumili, hindi isang ipinataw noong panahon ng kolonyal. Walang pumilit sa aming gamitin ang bagong titik. Pinili namin ito. Umugong ang palakpakan. Sumali rin ang Nigeria. Nang kumilos ang higanteng may 200 milyong tao, tuluyang nagbago ang sitwasyon. Sa Nigeria, mayroon silang kakaibang paraan. Gumawa sila ng sistema ng bagong titik para sa mga pangunahing wika tulad ng Hausa, Yoruba, at Igbo. Isang sulatin, kayang isulat ang 300 wika. Iyon ang slogan ng Ministry ng Edukasyon ng Nigeria. Ang pagbabago sa mga slum ng Lagos ay kahanga-hanga. Ang mga batang dati namumulot ng basura ay nagsimulang mag-aral ng bagong titik. Ang kuwento ni Emmanuel, Dolaba, ay itinampok sa buong mundo. Naisusulat ko na ngayon ang aking mga pangarap. Gusto kong maging doktor. Nang ilathala ang talaarawan ni Emmanuel na isinulat sa bagong titik, nagulat ang buong mundo. Namulot pa rin ako ng basura ngayon. Pero iba na. Dahil marunong na akong magsulat, darating ang araw na babasahin ko ang talaarawang ito. At ngingiti ako, tiyak na darating. Ang pagsali ng South Africa ang huling dagok. Nang kumilos ang pinakamalaking ekonomiya sa Africa, lahat ay nag-abang. Kami ay isang bansang may 11 opisyal na wika. Ang bagong titik ang kasangkapan para maging pantay-pantay ang lahat. Ang mga wikang Bantu, Xhosa, Zulu lahat ay sinimulang isulat sa bagong titik. Espesyal na kahanga-hanga ang unang African Bagong Titik Literature Prize. Mahigit 5,000 akda ang isinumite. Ang nagwagi ay isang tula ni Aminata, isang babae mula sa Mali, na may pamagat na sa ilalim ng puno ng baobab. Sa ilalim ng puno ng baobab, ang mga kuwentong ikinuwento, hindi na malilimutan dahil isinulat na sa bagong titik. Umihip man ang hangin, bumuhos man ang ulan, mananatili ang aking mga letra. Ang ating kuwento ay magiging walang hanggan. Sa seremonya, ang talumpati ni Aminata ay tumatak sa isipan. Hindi kayang isulat ng Pranses ang kuwento ng lola ko, ngunit kayang iparating ng bagong titik maging ang kanyang boses. Nakagugulat din ang ulat ng World Health Organization. Bumuti ng husto ang kalusugan sa mga lugar na may edukasyon ng bagong titik dahil nababasa na ng mga tao ang mga instruksyon sa gamot at mga alituntunin sa kalinisan. Ang pagpuksa sa kamangmangan ay nakakatulong din sa kalusugan. Malaki rin ang epekto sa ekonomiya. Ayon sa ulat ng World Bank, isang taon matapos ipatupad ang bagong titik, tumaas ng 5% ang GDP sa mga lugar na iyon. Ang pagpuksa sa kamangmangan ay paglago ng ekonomiya. Nang personal na bumisita si Bill Gates sa Senegal, nagdulot ito ng malaking ingay. Ang sinubukang gawin ng Microsoft sa loob ng 20 taon, nagawa ng bagong titik sa loob ng 2 taon. Ito ang tunay na inobasyon. Agad siyang nangako ng 1 bilyong suporta. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang dangal ng mga tao. Hindi na sila mga mangmang, kundi mga mamamayang may dangal na marunong bumasa at sumulat. Ang sinabi ni Lola Tomani, 80, ay sumasalamin sa lahat. Buong buhay akong umasa sa iba. Ngayon, kaya ko nang gawin ang lahat ng mag-isa. Para akong muling isinilang sa katandaan. Dad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 a. Sa loob ng 2 taon, 15 bansang Aprikano, 100 milyong tao ang natutong bumasa at sumulat sa bagong titik. Tinawag ito ng UNESCO na ang pinakadakilang revolusyon sa edukasyon ng ika-21 siglo. Maging ang Le Monde ng Pransiya ay umamin, ang hindi nagawa ng Pransiya sa 60 taon, nagawa ng maliit na sulatin mula sa Pilipinas. Oras ng tanggapin, nahanap na ng Aprika ang sarili nitong daan. Minsan, bumabalik ako sa Tivauane, sa silid-aralan kung saan kami unang nagturo. Ngayon ay nag-aaral na ang mga bata gamit ang tablet. Ang pisara ay puno pa rin ng bagong titik. At ang mga mata ng mga bata ay lalong nagniningning. Ginoo, nagsusulat na po ako ng libro. Ipinagmalaki ni Pape ang kanyang manuskrito. Tungkol po ito sa ating nayon, simula nang makilala natin ang bagong titik. Ito ang kinabukasang aming pinangarap.
nahanap ng Aprika ang sarili nitong boses, at ang simula nito ay ang maliliit na bilog at tuwid na linya ng bagong titik. Sa wakas, dumating ang araw na iyon. Ang araw na kailangan kong magtalumpati sa UN General Assembly sa New York. Sa harap ng mga kinatawan ng 193 bansa, nanginginig ang aking mga binti, ngunit sa likod ko ay may mga mas espesyal na tao, ang mga bata mula sa Tivaouane. Ngayong araw, hindi ako narito bilang isang dalubwika, kundi bilang isang saksi sa isang himala. Umalingaw-ngaw ang aking boses sa bulwagan. 3 taon na ang nakalipas, ang nagsimula sa 20 bata sa isang maliit na nayon sa Senegal ay nagbago na ngayon sa buhay ng 100 milyong tao. Sa screen, lumitaw ang mga datos. 15 bansa, 100 milyong tao ang natutong bumasa at sumulat. Bumaba ang illiteracy rate mula 70% hanggang 25%. Tumaas ng 300% ang literacy rate ng mga kababaihan. Ngunit hindi kayang ipaliwanag ng mga numero ang lahat. Kaya, naghanda ako ng isang bagay. Ngayon, pakinggan ninyo mismo ang mga boses mula sa mga buhay na binago ng bagong titik. Ang una ay si Asha, ngayon ay 14 na taong gulang mula sa Uganda. Tumayo si Asha sa harap ng mikropono. Ang dating mahiyain na bata ay mukha ng kagalang-galang. Magandang araw po, sabi niya sa Filipino bago magpatuloy sa Ingles. 3 taon na ang nakalipas, hindi ko man lang maisulat ang aking pangalan, ngunit binago ng bagong titik ang lahat. Itinaas ni Asha ang isang tablet. Nasa screen ang kanyang tala-arawan na isinulat sa bagong titik. Ito ang aking tala-arawan. Isinulat ko ang kwento ng aking pamilya mula sa digmaang sibil sa Uganda. Ngayon, gusto kong maging isang manunulat upang iparating ang aming sakit at pag-asa sa mundo. Natahimik ang bulwagan, binasa niya ang huling pangungusap, ang kinabukasan ay para sa mga marunong bumasa at sumulat. Ngayon, maisusulat na rin namin ang aming kinabukasan. Umugong ang palakpakan. Ang pangalawa ay si Aissatou mula sa Mali, ngayon ay isang matagumpay na negosyante. Nagsimula akong mag-aral sa edad na 45. Mula sa isang tindera ng gulay na hindi marunong bumasa at sumulat, ipinakita ni Aissatou ang kanyang mga libro. Nang simulan kong gawin ang aking mga libro sa bagong titik, umunlad ang aking negosyo. Ngayon, may-ari na ako ng isang wholesale company na may 100 empleyado. Ang sumunod niyang sinabi ay nagpaiyak sa lahat. Ang pinakamasayang bagay ay ang maging isang ina na maipagmamalaki ng aking anak. Ngayon, natutulungan ko na siya sa kanyang takdang aralin. Ang pangatlo ay isang espesyal na video. Mga bata mula sa Senegal, Mali, Burkina Faso, Nigeria, 15 bansa. Ang sabay-sabay na lumitaw. Bawat isa ay may hawak na papel na isinulat sa bagong titik. Kami ang Senegal, ang Mali, ang Nigeria, ang Ghana. Pagkatapos, sabay-sabay silang sumigaw. Marunong na kaming bumasa at sumulat. Salamat bagong titik. Salamat Pilipinas. Biglang may humikbi sa hanay ng mga delegado ng Pilipinas. Yumuko ang embahador ng Pilipinas. Umiiyak. Ipinagpatuloy ko ang aking talumpati. Ito ay hindi lamang pagtuturo ng mga letra. Ito ay pagpapanumbalik ng dignidad ng tao. Sa screen, lumitaw ang isang bagong imahe. Mga ensiklopedia, mga aklat medikal. Ang unang kodigo ng batas ng Aprika, lahat ay isinulat sa bagong titik. Ngayon, makakalikha na ang Aprika ng kaalaman sa sarili nitong wika nang hindi na kailangang dumaan sa Pranses o Ingles. Biglang nagtaas ng kamay ang delegado ng Pransiya. Kinabahan ako, ngunit ang kanyang sinabi ay hindi inaasahan. Sa ngalan ng Pransiya, humihingi ako ng paumanhin. Nagkamali kami. Ang wika ay dapat kasangkapan ng komunikasyon, hindi ng dominasyon. Tumayo ang delegado ng Pransiya at nakipagkamay sa delegado ng Pilipinas. Isa itong makasaysayang sandali ng pagkakasundo. Nagsalita rin ang delegado ng Estados Unidos. Susuportahan ng Amerika ang edukasyon ng bagong titik sa Aprika ng 50 bilyon. Ito ang tunay na tulong para sa pag-unlad. China, Japan, European Union sunod-sunod na nangako ng tulong ang mga bansa. Ngunit ang pinaka-impresibong sandali ay narito. Tumayo ang Secretary General ng UN.
Ngayong araw, nasaksihan natin ang kasaysayan kung paano binago ng isang maliit na sulatin ang isang buong kontinente. Huminto siya. Ipinapahayag ng United Nations na ang Disyembre 30, ang araw kung kailan binaril si Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas, na nagsulong ng edukasyon bilang Global Literacy Day upang gunitain ang karapatan ng buong sangkatauhan na bumasa at sumulat. Umugong ang palakpakan. Nagkayakapan ang delegasyon ng Pilipinas, umiiyak. Maging ako ay hindi napigilan ang aking luha. Kung nakikita ito ng mga bayani ng Pilipinas, tiyak na matutuwa sila. Pagbaba ko sa entablado, pumila ang mga delegado mula sa iba't ibang bansa. Pumunta ka sa aming bansa. Gusto rin naming matuto. Sabi ng delegado ng India, may daan-daang wika ang India. Maaaring solusyon ang bagong titik. Maging ang delegado ng Pransiya ay lumapit. Pinag-aaralan naming gamitin ang bagong titik sa edukasyon ng mga imigrante sa Pransiya. Nagsimula nang mapansin ng mundo ang bagong titik. Nang gabing iyon, sa digital billboard ng Times Square, lumitaw ang isang espesyal na mensahe. Bagong titik. The Filipino script that is changing the world. Pagbalik ko sa hotel, tumingin ako sa labas. Sa gitna ng maningning na mga ilaw ng New York, ang pinakamaliwanag ay ang ngiti ng mga bata. Tumunog ang telepono. Si Awa mula sa Tivaouane. Pinsan Sophie! Nagtagumpay tayo. Hindi. Ang mga bata ang nagtagumpay. Nagsasaya ang buong nayon. Proud na proud daw sila sa iyo. Ngumiti ako. Proud din ako sa ating lahat. Tumingin ako sa bintana, sa maliwanag na buwan. Ang buwan na ito, marahil ay tinitingnan din ng mga bata sa Aprika. Ngunit ngayon, maaari na nilang tingnan ang buwan at gumawa ng tula sa sarili nilang wika, gamit ang bagong titik. Epilogo para sa mambabasa. At iyan ang kuwento ni Dr. Sophie Mbenga. Mga Ginoo at Ginang, ano ang naramdaman ninyo sa testimonya ni Dr. Mbenga? Isang dakilang pagbabago na nagmula sa isang maliit na sulatin. Minsan, ang mga pinakasimpleng sagot ang nakakalikha ng mga pinakadakilang revolusyon. Ang katotohanan na ang sulating Filipino ay naging pag-asa at kinabukasan para sa isang tao sa kabilang panig ng mundo ay tunay na kahanga-hanga, hindi ba? Kung naantig kayo ng kuwentong ito, mangyaring ibahagi ito upang maipalaganap ang halaga ng ating sariling sulatin at lumikha ng mga bagong himala. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell. Ang bawat maliit na pag-click ninyo ay lakas para makapaghatid kami ng mas marami pang makabuluhang kuwento. Salamat sa inyong panunood hanggang dito. Paalam at hanggang sa muli.